Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat ng sobra ay may hindi na idudulot na maganda sa buhay ng tao, lalo na pagdating sa relasyon. Dahil sa pagbibigay natin ng sobrang pagmamahal ay pwedeng makalimutan na nating magtira para sa ating sarili. Kaya palaging tandaan na ang pagmamahal ay hindi dapat na ibinubuhos sa ibang tao. Dear Papa Dudut, masarap sa pakiramdam kapag minamahal tayo ng sobra ng isang tao. Yung halos paikutin na nila sa atin ang mundo nila at wala na silang ibang plano kung hindi ang makasama tayo. Pero sa huli, na-realize ko na hindi rin pala healthy ang ganong klase ng sitwasyon. Dahil dumating sa point na bigla ko na lamang naramdaman na nakakasawa at nakakasakal pala ang ganong klase ng relasyon. Yung puro ako na lang ang tumatanggap at sobra ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ng partner ko. Magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at pati na rin sa mga libu-libong kaistorya na nakikinig ngayon. I'm Sydney, 24 years old at nagtatrabaho bilang marketing officer dito sa Laguna. Sa totoo lang ay hopeless romantic ako at talaga namang mahilig sa mga nakakakilig na bagay. Kaya nga siguro ay mabilis akong mabore noon sa mga nagiging boyfriend ko, lalo na kapag wala silang effort pagdating sa relasyon namin. Gusto ko kasi talaga yung palaging sweet sa akin at talaga namang pinag-e-effortan ako. At hindi ko alam na mai-experience ko pala yung mga sweet na bagay na dati lang ay nababasa ko sa mga romance pocketbook. 5 taon na rin akong nagtatrabaho noon, Papa Dudut. 2 na lang kaming magkasama ni Mama sa bahay dahil matagal na akong ulila sa papa ko. Ang mga kapatid ko naman ay may kanya-kanya na ring pamilya. Ako na bunso na lang ang wala pang asawa o boyfriend. Pero kahit wala akong love life, may maayos naman akong trabaho at mataas na rin ang posisyon sa opisina. Ang sabi nga ng iba ay complete package na raw ako at wala nang hahanapin pa sa akin ang magiging boyfriend ko. Kaya maging pihikan daw sana ako pagdating sa lalaki. Pihikan naman talaga ako, Papa Dudut. At sa sobrang pihikan ko nga ay ilang taon din akong naging single. Hanggang sa makilala ko pala ang lalaking sobrang magmamahal sa akin sa hindi inaasahang lugar at oras. Napadaan ako sa plaza noon at may nakita ako na street food vendor. Hindi naman ako gutom ng mga oras na yon pero bigla ko naisipan na kumain ng street food. Lumapit ako kay Manong at nakita ko na kalalagay lang niya ng iba't ibang klase ng tusok-tusok na pagkain sa iniinit niyang kawali na may mantika sa maliit na kalan. Na-target lock agad ng mga mata ko ang pinakamalaking jumbo kikiam doon na hinihintay ko talagang maluto. Kaya lang nang makita kong luto na yon at handa ko ng tusukin ay may ibang barbecue stick na ang kaagad na nakatusok doon. Sasabihin ko sana na sa akin yon, kaya lang pagkatapos ng saglit na hipan ng lalaki ang jumbo kikiam, na ang tagal kong hinintay ay kaagad na niya yung sinubo na labis kong kinainis. Gusto ko talagang awayin yung lalaki pero nang malaman niya
na hinihintay ko ang Jumbo Kikiam na yon ay nagsorry siya sa akin at nilibre na lamang niya ako ng pagkain at inumin, Papa Dudut. Uy, thank you ulit sa panlilibre mo ng kwek-kwek at fishbowl kanina. Pati na rin doon sa palamig na inumin. Wika ko. Wala yun. Madalas ka bang tumatambay dito sa plaza? Tanong niya. Hindi masyado. Ngayon lang ulit ako dumaan doon sa mga tindahan ng street foods. Maaga kasi akong nakapag-out sa trabaho saka nakaramdam ako ng gutom. Kaya naisipan kong kumain muna. Wika ko naman. Kaya pala hindi ka masyadong pamilyar sa akin. Madalas kasi akong tumatambay dito. Pagkukwento pa niya. Kaya pala mukhang close na kayo ni Manong vendor kanina. At mukhang nakainan mo na nga ang lahat ng tindahan ng street foods dito sa plaza. Wika ko na ikinatawa niya naman. Uy, bakit bigla ka na lang natawa dyan? May nakakatawa ba sa mga sinabi ko? Nagtatakang tanong ko. Wala naman, bigla ko lang kasing na-realize na kanina pa tayong magkausap. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Tugon niya. Ay oo nga pala no. Ano ba yan? Nalibre mo na ako't lahat-lahat. Hindi man lang ako nakapagpakilala sa'yo. Sydney nga palang pangalan ko. Pakilala ko sa kanya. Ako naman si Ken. Nice to meet you, Sydney. Wika naman niya. Papa Dudut, kahit nainis ako sa ginawang pagkain ni Ken sa hinihintay kong maluto na Jumbo Kikiam, nag-enjoy naman ako na kausap siya at kasama siya. Sabi ko nga ay saglit lang dapat ako noon sa plaza at uuwi rin kaagad pero napatagal ako. Kasi napasarap ang kwentuhan naming dalawa, Papa Dudut. Nagkapalitan na rin kami ng cellphone number at pangalan sa social media. Gusto nga rin niya sana kong ihatid pa uwi kaya lang wala naman siyang extra helmet kaya hanggang sa may sakayan na lamang ng tricycle niya ako na ihatid. Pero mula noon ay madalas na kaming magka-chat at minsan din ay video call ni Ken, Papa Dudut. Nalaman ko rin na hindi pala nagkakalayo ang pinagtatrabahuhan namin sa isa't isa. Kaya nagkaroon kami ng usapan na muli kaming magkikita. Hindi ko alam kung sabik lang ba ako sa bagong tao na makakausap ng mga panahong yon. Masyado rin kasi akong naging focus sa trabaho bago ko nakilala si Ken. Pero sigurado naman ako na nag-i-enjoy talaga ako kapag siya na ang kausap o ka-chat ko. Lalo na't hindi kami nauubusan ng topic. Kaya naman nagulat na lamang ako sa biglang pagsulpot niya sa malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Ihahatid niya na raw ako pa uwi na hindi ko naman tinanggihan pa. Ang bango naman itong helmet mo, bago ba to? Tanong ko nang maisuot niya sa akin ang helmet. Oo, wala naman kasi akong inaangkas na ibang babae dito sa motor ko. Kaya nang maisipan ko na sunduin ka dito sa opisina ninyo, bumili na ako ng extra helmet para sa iyo. Nakangiting tugon niya. Grabe naman. Talaga bang para sa akin tong helmet mo? Pagngiti ko. Oo kasi ikaw lang ang babaeng iangkas ko dito sa motor ko, Sydney. Tugon naman niya. Papa Dudut, mula noon ay madalas na akong sinusundo ni Ken sa opisina namin at inihahatid pa uwi sa bahay. Pero bago kami umuwi ay dumadaan muna kami sa mga kainan para sabay na mag-dinner. Dahil doon ay nagsimula na kaming mas maging malapit sa isa't isa. Imagine ninyo kasi na halos araw-araw na kaming magkausap sa video call. Tapos ay gabi-gabi pa kaming magkasama. Madalas nga kapag wala na kaming mapag-usapan na topic ay bigla na lamang kaming magtatawanang pareho. Ang chill lang din kasi talagang kasama at kausap ni Ken, Papa Dudut. Para bang pwede kong sabihin sa kanyang lahat ng problema ko sa buhay. At mapapagaan niya kaagad ang kalooban ko sa simpleng banat o joke na ibabato niya sa akin. May mga oras kasi na kapag bad trip ako sa trabaho, alam niya kaagad kung paano pagagaanin ang kalooban ko. Alam ni Ken kung paano muling bubuin ang araw ko kahit na sobrang sira na ito, Papa Dudut. Papa Dudut, nung una ay hindi ko talaga alam kung bakit ginagawa yun ni Ken. Yung pakikipag-close niya sa akin at palaging
pagpapagaan ng pakiramdam ko. Gusto ko na ngang isipin na may special ng dahilan yung mga ginagawa niya pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Ayoko naman kasi na mahopya lang sa huli. Kaya kinukumbinsi ko yung sarili ko na yung paghatid sundo na ginagawa niya sa akin. Yung mga pamamasyal namin sa iba't ibang lugar sakay ng motor niya. At yung madalas na panlilibre niya sa akin ng pagkain, lahat yon ay walang ibang espesyal na kahulugan. Kung hindi pakikipagkaibigan lang, Papa Dudut. Kahit ang totoo, unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Ken. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa kanya? Gwapo na tapos ay sweet pang kaibigan. Hanggang sa wakas ay sinabi niya sa akin na gusto niya akong ligawan. At dahil wala naman akong boyfriend ng mga panahon na yon ay sinabi ko sa kanya na ayos lang basta ipapakita niya na sincero siya sa panliligaw niya sa akin, Papa Dudut. At doon na nga siya dumalaw sa bahay para na rin makilala ang mama ko. Ayaw nga pala, may dala akong puto at kutsinta para kay tita. May kasama na rin pong yema para sa kutsinta. Pag-abot ni Ken sa dala niyang pagkain kay mama. Naku, salamat, paborito ko tong kutsinta lalo na kapag may yema. Wika naman ni mama. Nabanggit nga po yun ni Sydney, kaya yan po ang naisipan kong dalhin ngayon. Binili ko po yan sa kaibigan ng nanay ko na gumagawa ng mga kakanin. Kaya sigurado po akong masarap yan. Wika pa ni Ken. Mukha ngang masarap to at maganda pa ang kahon ng lalagyanan. May iba ako. Pumunta ka ba dito para dalhin lang ang mga pagkain na ito o para sabihin sa akin na nililigawan mo na ang anak ko? Tanong pa ni mama. Uy mama, masyado naman pong diretso ang tanong ninyo. Natatawang turan ko. Ayos lang Sydney. Tama naman kasi si tita. Yun talaga ang pakay ko dito sa inyo. Ang dalawin ka. Dalhin ang pagkain na yan saka ang ipakilala ang sarili ko kay tita. Bilang manliligaw mo. Si Ken naman ang nagsalita. Alam mo, ngayon pa lang ay nagugustuhan na kaagad kita. Ganyan kasi talaga dapat ang mga nanliligaw. Naglalakas loob na pumunta sa bahay ng babae at magpakilala sa mga magulang niya. Kaya ipagpatuloy mo lang yan. Tutulungan pa kita na mapasagot tong anak ko. Singit pa ni mama. At talagang plano niyo pa akong pagtulungan ha? Kumain na nga tayo bago pa lumamig tong kape na tinimpla ko. Wika ko na lamang. Papa Dudut, hindi naman si Ken ang unang lalaki ng ligaw sa akin dahil nagkaroon na nga ako ng ilang ex-boyfriend noon. Pero masasabi ko na si Ken ang pinaka ma-effort at formal sa lahat. Kahit wala sa usapan namin ay sinadya pa talaga akong puntahan sa bahay para ligawan. Hindi pa kasi siya nakikilala ni mama. Kaya ng araw na yon ay nagpakilala na siya sa mama ko. At talaga namang naliw ito sa kanya dahil sa pagiging magalang at makwento niya. Formal din siyang nagpaalam kay mama na liligawan niya ako at syempre wala namang pagtutol na sinabi o pinakita si mama. Hindi doon natapos ang effort ni Ken, Papa Dudut, dahil ginawa niya ring makipag-close sa mga kaibigan ko. Sumasama siya sa mga lakad namin ng mga kaibigan kong babae at nagagawa niyang sakya ng mga kwentuhan naming pambabae din ang topic. Nakipag-close din siya sa mga pinsang ko nang minsang isama ko siya sa isang family gathering. Kaya kahit ang boto ng mga kaibigan at pinsang ko ay nakuha din ni Ken. Sinabi ko sa kanya na hindi niya naman kailangan na gawin yon pero ang sagot naman niya. Gusto niyang ipakita sa mga taong espesyal para sa akin na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya. Kaya naman hindi nagtagal ay sinagot ko na rin si Ken, Papa Dudut. Uy, ang ganda naman ng picture frame na to. Tapos may mga petals pa ng rose sa tabi ng picture nating dalawa. Wika ko nang mabuksan ko ang regalo niya para sa first monthsary namin. Yung rose kasi hindi ba sumisimbolo ng infinity? Kaya petals nila ang ginagamit ko para ilagay sa tabi ng picture nating dalawa. Para kahit sa picture pa lang, maramdaman na natin yung panghabang buhay. Ang sabi pa ni Ken. Grabe ka na talaga magpakilig, love. Wika ko.
Hindi naman masyado, happy first monthsary, bati pa ni Ken. Happy first monthsary din, sobrang effort mo para sa araw na to. Nahiya tuloy ako kasi planner lang ang niregalo ko sa iyo ngayon, ang sabi ko sa kanya. Planner na palagi kong dadalhin kahit nasaan ako para maramdaman mo na kasama kita. Saka love ang pagmamahal, wala naman talaga sa regalo yon. Maraming iba't ibang paraan para maiparamdam natin yung pagmamahal na yon sa isa't isa. Nagkataon lang na ganito ang sariling paraan ko. Kaya sana'y nagustuhan mo ang mga regalo ko at nag-enjoy ka sa gabi na ito, ang sabi pa ni Ken. Sobra love. Kung alam mo lang, isa na talaga to sa memory ko na forever kong ite-treasure, promise. Nakangiting tugon ko. Papadudot, naging sobrang romantic para sa akin ng first monthsary namin ni Ken. Ang sosyal ng restaurant kung nasaan kami tapos ang romantic pa ng ambience. Pakiramdam ko tuloy noon ay nasa isang romantic movie kami na kami mismong dalawa ang bida, kagaya ng sinabi ni Ken. Tapos ang lalim niyang magsalita. Parang bawat matamis na salitang lumalabas sa bibig niya ay napapakilig niya kaagad ako. Ganon palang pakiramdam kapag may romantiko kang karelasyon. Ipaparamdam niya sa iyo na ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hindi lang doon natapos ang pagiging romantic ni Ken, papadudot. Iniisip ko pa nga lang noong una na sa umpisa lang siya magiging romantic at may effort. Pero kahit na sa mga sumunod naming monthsary o kaya sa ibang pang special event na magkasama kaming dalawa ay grabe ang effort na ipinapakita at pinaparamdam niya sa akin. Madalas na may pa-surprise siya na mga bulaklak at malalaking stuffed toy sa bahay at opisina namin. Minsan niya na rin akong hinarana sa tapat ng bahay namin. Tapos isa-isa naming pinupuntahan ang mga lugar na kinekwento ko sa kanya na matagal ko nang gustong puntahan. Ganon siya ka-effort at ka-romantic na madalas ay hindi ko na rin masabayan, papadudot. Papadudot, habang mas tumatagal ang relasyon namin ni Ken ay mas lalo siyang nagiging sweet sa akin at romantic na boyfriend. Minsan kahit walang okasyon ay may pasurpresa pa rin siya sa akin. Yung tipong habang nakatambay lamang kami sa park at nagkwekwentuhan ay may mga bata na isa-isang lalapit sa amin at magbibigay ng mga rosas hanggang sa mga pinakadulo ay magbibigay naman sila ng stuffed toy na hawak para sa akin. Minsan din habang kumakain kami sa isang restaurant ay bigla na lang tutugtugin ng live band doon ang paborito kong love song at babanggitin nila ang pangalan ko at ang special message na mula sa boyfriend kong si Ken. Marami pa siyang mga pakulo na talaga namang nagpakilig sa akin, papadudot. Para na nga siyang isang fictional character dahil sa sobrang pagiging romantiko niya. Ayun nga lang, hindi ko talaga masabayan ang ginagawa niya. Kasi ako naman yung tipo na hindi masyadong marunong mag-effort. Kaya sa relasyon naming dalawa, ako ang mas madalas na tumatanggap ng espesyal na pagmamahal at effort mula sa kanya, papadudot. Grabe, ang dami na naman itong pinadalang pagkain ni Ken para sa lunch ko. Share tayo ha, kasi hindi ko mauubos lahat to. Wika ko sa katrabaho kong si Laika. Ayun o, salamat, ang sweet talaga ng boyfriend mo. Ang lakas makatanggal ng stress sa trabaho. Sana lahat may ganyang kasweet na boyfriend. Wika niya. Hindi rin, tugon ko. Anong ibig mong sabihin na hindi rin? Hindi nakakatanggal ng stress sa trabaho yung boyfriend mo? O hindi talaga siya sweet para sa'yo? Pagtataka niya. Sweet naman si Ken. Saka kahit paano, nababawasan ang stress ko nang dahil sa kanya. Kaya lang kasi minsan parang sumusobra na siya sa pagiging romantic niya. Wika ko. Oh, ano namang problema doon kung nasobrahan siya sa pagiging romantic? Yung ibang lalaki nga dyan walang ka-sweet-sweet sa katawan nila. Hindi gaya ng boyfriend mo. Napapailing na sabi pa ni Laika. Ay na nga ang problema. Sa sobrang sweet ni Ken parang hindi na normal yung relationship namin. Every month sa rin namin kung ano-anong regalong ibinibigay niya sa akin.
Tapos sa mamahaling restaurant pa kami kumakain. Kahit pagod siya sa trabaho niya, susunduin pa rin niya ako dito sa opisina para ihatid sa bahay. Tapos ang hilig pa niya sa mga pakulo at sorpresa. Basta masyado nang ma-effort na hindi ko na halos masabayan pagkukwento ko. Alam mo, ikaw masyado mong pinoproblema yung mga bagay na hindi mo naman dapat ginagawang issue sa inyo ni Ken. Ang swerte mo nga kasi yung ibang babae pinoproblema yung mga boyfriend nilang mahilig sa chicks o kaya walang time sa kanila. Tapos yung boyfriend mo feeling mo na sobrahan lang sa pagiging sweet, ginagawa mo na kagad na big deal. Kung ako sa'yo, Laika, i-appreciate mo na lang yung pinakikitang effort ni Ken. Kasi sobrang bihira lang ang lalaki na kagaya ng boyfriend mo, ang sabi naman niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay feeling ko noon ay parang hindi na masyadong normal ang relasyon namin ni Ken. Tapos ayun nga, madalas na nagigilty na ako kasi sobrang sweet niya para sa akin. Tapos ay hindi ko pa masyadong masabayan yung ginagawa niyang effort. Kahit pa sinasabi niyang wala akong ibang kailangang gawin. Kung hindi ang tanggapin ang ginagawa niya ay hindi ko pa rin maiwasan na makonsensya. Kasi parang ako lang ang nakikinabang sa relasyon naming dalawa. Kasi ako lang ang tumatanggap ng tumatanggap. Sa isang relasyon kasi, Papa Dudut, di ba dapat ay may give and take na nagaganap? Yung tipo na pareho kayong nagbibigay at tumatanggap. Dapat ay pantay ang ginagawa ninyong effort para sa isa't isa. Kaya napapaisip na talaga ako noon. Normal pa rin ba sa isang relasyon na halos isa na lang ang nagbe-benefit? At yung isa ay walang ibang ginawa kung hindi ang magbigay na lamang ng magbigay. At dahil sa effort na ginagawa ni Ken ay hindi ko tuloy maiwasan na magsimulang makaramdam ng pagka-bore sa relasyon naming dalawa. Totoo pala yung naririnig ko dati na nakakaumay din talaga sa panlasa ang sobrang tamis ng mga pagkain. Dahil dumating ako sa point na parang nauumay na ako sa pagiging romantiko ng boyfriend kong si Ken. Hanggang sa sumapit na nga ang first anniversary ng relasyon namin. Inaasahan ko nang may pakulong sorpresa siya sa akin sa araw na yon. Ang hindi ko inaasahan, yung tipuhin niya ang ilan sa mga taong mahalaga sa buhay ko sa isang restaurant at doon siya ay bigla na lamang nag-propose ng kasal, Papa Dudut. Siguro iniisip mo ngayon na masyado pang mabilis para sa atin ang lahat dahil isang taon pa lamang ang relasyon natin, pero gusto kong malaman mo na hindi nagbabago ang nararamdaman ko para sa iyo. Na kahit kailan ikaw lang ang gusto kong piliin at mahalin ng puso ko. Sorry kung masyado kong pabigla-bigla at parang namumuwersa na ako ngayon. Pero ikaw lang talagang nag-iisang babae na gusto kong iharap sa altar. Ikaw lang ang nakikita ko na gusto kong makasama ko sa panghabang buhay. Ang wika pa ni Ken. Ken, tama na. Nahihirapang sabi ko. Sydney, please. Pakasalan mo ko. Hindi ko na kasi talaga ma-imagine ang buhay ko na hindi ka kasama. Hindi ko na alam kung paano ang future nang wala ka. Basta ang sigurado lang ako, gusto na kitang pakasalan, ang sabi naman niya. Ken, wag naman sana tayong magmadali. Hindi sa iyo kung pakasalan ka, pero sa'yo na nanggaling na medyo pabigla-bigla ang mga plano mo, wika ko. Pero dun din naman tayo papunta, hindi ba? Magpapakasal din tayo, giit niya. Oo, pero hindi natin kailangan madaliin ang lahat. Seryosong bagay ang pagpapakasal na dapat ay pinag-iisipan at pinagpaplanuhan natin ng mabuti. Ken, marami pa akong plano para sa sarili ko. Marami pa akong gustong gawin at hindi pa kasama doon ang pagpapakasal, ang sabi ko sa kanya. Ibig sabihin ay hindi ako kasama sa mga plano mo? Ganon ba yon, Sydney? Malungkot na tanong niya. Intindihin mo naman sana ako, Ken. Ayoko lang talagang madaliin ang lahat sa ating dalawa, lalo na sa relasyon na to. Marami pa tayong dapat na madiscover sa isa't isa. At magagawa natin yon kung hindi natin mamadaliin ang lahat sa relasyon natin. Hindi lang naman to para sa akin. Para to sa ating dalawa.
Kung mahal mo talaga ako ay maiintindihan at hihintayin mo hanggang sa maging handa na ako, tugon ko sa kanya. Papa Dudut, hindi naman ganong karami ang mga tao na in-invite ni Ken ng araw na yon. Pili lang talaga at yung totoong malapit lang sa buhay ko. Pero ramdam ko na medyo napahiya siya nang tuluyan kong hindi nasagot ang tanong niya sa akin. Alam ko naman na espesyal talaga ang first anniversary para sa dalawang tao na magkarelasyon, pero dapat ba talaga na doon din gawin ang wedding proposal ng isang lalaki? Hindi ba dapat tulay yon para sa isang bagong simula na mas makikilala namin ang isa't isa? Hindi yung tatalo na lang kami bigla sa bagong yugto ng buhay namin at biglang magpapakasal. Gulong-gulo talaga ang isipan ko noon, Papa Dudut. Sigurado naman ako na mahal ko si Ken, pero masyado akong nabilisan sa naging takbo ng relasyon naming dalawa. Masyado akong nabilisan sa mga plano niya para sa amin. Para bang hindi na ako makasabay sa takbo ng isipan at mga plano niya. Kahit 1 taon kaming magkarelasyon ay nandun pa rin ako sa stage na gusto ko pang mas makilala namin ang isa't isa. Sigurado kasi ako na may mga bagay pa kaming hindi na-discover sa mga ugali naming pareho. At mas okay na habang tumatagal ang relasyon namin, mas nakikilala namin ang mga ugali na yon. Pero ang gusto kasi ni Ken, mag-shortcut kaagad kami sa bagong stage na parang sa aming dalawa. Oo, nakakakilig yung ginawa niya na wedding proposal. Na hindi ko nga ma-imagine noon na pwede palang mangyari sa akin yon. Akala ko'y hanggang internet at pelikula ko lang yon mapapanood. Pero mangyayari rin pala yon sa sariling kwento ng buhay ko. Kaya lang siguro ay masyado talaga akong nabigla noon, Papa Dudut. Yung kilig na dapat na maramdaman ko ng gabing yon ay napalitan ng kaba at matinding pagkalito. Kaya naman hinling ko noon kay Ken na hayaan niya muna akong makapag-isip. Bigyan niya ako ng oras na gumawa ng desisyon. Papa Dudut, naramdaman ko na nasaktan ko rin talaga noon si Ken dahil sa hindi ko pagtanggap ng singsing at wedding proposal niya. Pero hindi naman kami nag-break ng gabing yon. Ayun nga lang ay naging malamig na ang pakikitungo niya sa akin ng mga sumunod na araw. Naguguluhan tuloy ako. Kung tama o mali ba ang ginawa ko noon? Dapat ba na tinanggap ko na lamang kaagad ang kasal na inaalok niya? O tama lang na humiling ako ng oras na mas makilala pa namin ang isa't isa at mas mapag-isipan ang plano namin sa buhay? Salamat pala, Papa Dudut, sa pagbabasa nitong sulat ko at umaasa ako na makarinig ng payo mula sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Yours truly, Sydney. Maraming salamat, Sydney, sa pagbabadala mo ng sulat dito sa aking programa sa YouTube. Salamat sa pagtitiwala at pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sa totoo lang ay wala akong nakikitang masama sa paraan ng pagpaparamdam ni Ken ng pagmamahal niya sa iyo. May kanya-kanya kasi tayong love language at iyon ang kanyang paraan para patunayan kung gaano siya kaseryoso sa relasyon ninyo. Pero kagaya ng sinabi mo, Sydney, wala ring masama kung pag-isipan natin ang bawat desisyon na gagawin natin sa buhay. Kagaya na lamang ng ginawa mo sa naging wedding proposal ng boyfriend mo. Ang kasal kasi ay isa sa mga pinakaseryosong stage ng buhay ng isang tao. Kumbaga kapag pinasok mo ito ay wala na talagang atrasan pa. Kaya hindi madali ang ginawa mo na humiling sa kanya ng oras para mas mapag-isipan ang tungkol sa alok niya na pagpapakasal. Ayun nga lang ay hindi mo rin maiaalis kay Ken ang masaktan dahil iba ang inaasahan niyang sagot na makukuha mula sa iyo. Ang gawin mo na lang ay maging bukas ka sa kung ano yung totoong saloobin mo sa relasyon ninyong dalawa. Sabihin mo kay Ken ang mga bagay na nagpapagulo ng isipan mo. Ang isang relasyon kasi ay mas magiging matatag kung bukas ang dalawang tao sa saloobin ng bawat isa. Kaya huwag mong kimkimin at suluhin ang mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Subukan mong sabihin at ipaintindi kay Ken ang totoong dahilan kung bakit hindi mo kaagad natanggap ang alok niya ng pagpapakasal. Na kailangan mo pa ng oras. Gusto mo pang i-enjoy ang relasyon ninyo at kailangan nyo pa na mas makilala
ang isa't isa. Sigurado naman ako na maiintindihan ka niya, lalo na kung seryoso talaga siya sa nararamdaman niyang pagmamahal para sa iyo. Para po sa lahat ng ating mga tagapakinig, hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa aming araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Again, ang inyo pong isusubscribe ay ang channel na Kaistorya Horror. Ang link po niyan ay nasa suggestion ng channel na ito. Ganon din ang Gianna Vlogs, our weekly family vlogs. Sana po ay makilala nyo kami ng mas personal sa pamamagitan po ng pagsusubscribe ninyo sa Gianna Vlogs. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.